Dear DJ Chloe, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lori. Isang ina na may 3 anak. Matagal ko nang gustong ilabas ang bigat sa dibdib ko. Pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. I am writing to you not just as a mother, but as someone who's questioning everything she thought she did right. Meron po akong anak na lalaki. At siya ang panganay. Magalang siya nung bata pa. Tahimik, masunurin. Lumaki siya sa disiplina, pero may lambing. Hindi kami mayaman, pero sinigurado ko na hindi siya nagkulang sa pagmamahal. Pero nung nag-college na po siya, para bang unti-unti siyang nawala sa amin. Unti-unting nagbago. Napalayo sa pag-aaral. Napalapit sa barkada. Natutong magbisyo. Uuwi ng madaling araw, kung uuwi pa. Hanggang sa hindi na talaga umuuwi. Hanggang sa balita na lang ang dumarating. At ang masakit, hindi niya kami kinakausap man lang. Hindi ko nga alam kung nasaan siya ngayon. Tuwing gabi, yun ang tanong ko sa sarili ko. Ang tanong ko palagi ay, kasalanan ko ba to? Ako ba ang nagkulang? Ako ba ang kinulang o hindi nakinig sa kanya noong kailangan niya ako? Masyado ba akong naging mahigpit? O baka naman masyado akong naging maluwag? Sabi nila, nasa pagpapalaki raw yan. Pero paano kung akala mo ginawa mo na ang lahat pero sa dulo parang ikaw pa rin ang may mali? Hindi ko alam kung galit ba siya sa akin o sa sarili niya, pero ang alam ko lang, nasasaktan ako. At iniisip ko, baka deserve ko to. Kasi ako ang ina. Ako ang dapat na naggabay. Sobrang bigat, DJ Chloe. Sobra. Pumapalya rin pala, kahit ang pusong nanay. Minsan naiisip ko, paano kung hindi ko na siya muling makita? At paano kung sa huling pagkakataon, hindi na niya marinig ang boses ko na nagsasabing, "Anak, kahit ano pa yan, uuwi ka pa rin sa akin." Dear Lori, salamat ha. Thank you for sending me your letter and thank you for thinking that I can give you a sound advice. Well, first of all, salamat sa katapangan mong magsulat. And I can truly feel the pain in your words. Bilang nanay, alam na alam ko yan, ramdam ko yung pinagdadaanan mo. And well, I want you to know that you're not alone. Sabi ko nga, parehas tayong nanay. Yung tanong mo, kasalanan nga ba ng magulang pag naligaw ng landas ang anak? Well, ang sagot ko naman dyan, minsan oo. Pero hindi palaging oo ha. Kasi alam mo, magulang ang unang guro. Pero hindi ikaw ang magiging buong mundo ng anak mo habang buhay. At kailangan nating tanggapin yan. Kailangang alam din natin yan, okay? Sa bawat hakbang niya palayo, bitbit niya ang sariling isip, sariling choices niya sa buhay, at habang lumalaki yan, nagkakaroon niya ng sariling choices. At pag nagkaroon ng sariling choices sa buhay, sariling direksyon. At kahit anong galing ng foundation na ibigay mo, may mga bata pa ring susubok talaga sa ibang daan. Lori, I just want you to know, okay, that you are not a failure. Isa kang ina, okay? You're a mother who loved and is still loving in the best way that she can and in the best way that she knows how. Ang pagkakamali ng anak ay hindi palaging refleksyon ng pagkukulang ng magulang. Minsan ito ay reflection ng sariling laban na kailangan nilang pagdaanan.
Okay? Meron tayong kanya-kanyang journey dito sa mundo. And I know that it's painful kasi bilang nanay niya, bilang magulang niya, gusto mong ikaw na ang sumalo ng lahat eh. 'Di ba? Pero minsan, ang tanging magagawa mo ay manalangin para sa kanya. That is why we should always pray for our children. And we pray for what's best for them and not for what we want for them. So kailangang manalangin ka para sa kanila at maghintay. Kung may pagkakataon kang makausap muli siya, huwag mong ubusin ang oras sa tanong na bakit? Ba't kailangan mangyari to? Ba't kailangan mong gawin to? Bakit ka ganyan? Sabihin mo agad ang dapat niyang marinig. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Sabihin mo sa kanya na, anak, kahit saan ka mapunta, meron kang tahanan, meron kang pamilya, may uuwian kang nanay. At may nanay kang hindi kailanman magsasara ng pinto. Okay? At sa sarili mo, Lori, ito lang ang masasabi ko. Huwag mong dalhin mag-isa ang bigat. Because guilt is not a proof of failure. It's proof of how deeply you care. Okay? Panahon na para ibalik mo rin ang kaunting pagmamahal sa sarili mo. You did your best with what you knew. And if he comes back, and I pray that he does, magiging ready ka, not with judgment, but with grace. Because that is what mothers do. Yan talaga ang expertise nating mga nanay. Hindi tayo perpekto. And no mom, no person is perfect. Pero palaging handang tumanggap. Di ba nga, matitiis ng anak ang kanilang mga magulang. Pero kailanman hindi matitiis ng magulang ang kanilang mga anak. Maaring merong magsabi na mali ako. Kanya-kanya naman talaga tayo ng experience dito sa buhay. Pero from what I know and from what I have experienced, kahit kailan talaga, hindi tayo matitiis ng ating mga magulang. At yan ang lagi nating kailangang handang gawin. Alam mo yon, ang magmahal, kahit masakit, at tanggapin sila anytime. Okay? So Lori, maraming salamat sa letter mo. Sana ako ay nakatulong sa inyo. Or sa iyo rather. Ngayon kung may natutunan man tayo today sa letter sender natin ay ito yun. Hindi laging sukatan ng magulang ang direksyon ng anak. Minsan, kahit tama ang gabay, tama ang pagpapalaki, minahal ng lubos, dinisiplina at lahat, pipili pa rin silang maligaw. Pero sa dulo ng lahat, may iisang hiling tayong lahat ang makita silang bumalik. At sana, pagbalik nila, nandoon ka pa rin. This is DJ Chloe, and sometimes the hardest role is loving someone who is still figuring out how to love themselves. Hey, thanks for watching! For more exclusive videos and artist interviews, you can check out our videos by clicking here. And don't forget to follow us on our social media accounts too. Links are in the description below.